Kapag laom, ang sunog usa ka butang nga makapahadlok kanato. Apan kun kini mahitabo aduna sab kitay matun-an gikan niini. Karong adlaw, atong hisgutan ang tinuod nga kasinatian ug leksyon nga makatabang nato nga mas prepared ug mas maampingon kita dinhi lang sa Hope Dialogue. Maayong adlaw kanatong tanan mga kapaglaom, amo kamong ginaabi-abi niining atong programang Hope Dialogue. Among ipadangat kaninyo ang pagpanimbaya sa tanan nato nga mga viewers asa man kamo karon from Luzon, Visayas to Mindanao nga nakigkauban kanato through GSAT 33 and abroad nga nakigkauban usab kanato through our Facebook and YouTube channels. Mauman usab sa atong mga magtatan-aw sa atong local TV 25. Siguro daghan kanato diha karon ang makapangutana kung unsa gayud ang kasagaran nga hinungdan sa mga sunog. Unsa ang angay nga buhaton aron kini malikayan ang tanan atong mahibuluan ni ini nga takna kauban ng atong usa ka pinasahi nga bisita. Ang atong bisita mga kapaglaom apil kini siya sa atong ginatawag nga modern heroes. Sila ang una nga moresponde panahon sa sunog ug dili lang taman diha, sila usab maabtikon nga motabang panahon sa daghang kalamidad sama sa linog, baha ug uban pa. Siya usab nagserbisyo karon isip Assistant Head Operations and Warning Division, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Atong hatagan og panahon si Engineer Elpidio A. Tariman Jr. Welcome, Engineer. Welcome sa atong programang Hope Dialogue. Salamat kayo. Welcome, Engineer, and we're so happy nga naghatag ka og panahon despite sa imong kabisi makita gyud nato no naagid tupad nato karon ang imo ang radyo to really be available sa ato ang tibuok dakpayan sa Subo. But thank you so much for taking the time sa ato mga kapaglaom aron daghan kitang makatunan karon about sa inyo ang line of work, Engineer. Thank you so much. Can you please introduce yourself, Engineer? Well, I am Engineer June Tariman. You can call me June na lang. Yes, For okay. short. Then I was a former employee in a telecom company as a Facilities Management Division, OIC, for the Visayas and Mindanao. So with my experience, kay more or less the same lang siya kay emergency response mode. So na-challenge ko diri sa atong disaster. Ganahan sa kumutabang sa mga tao yun. Wow, so that really takes someone special to really have that availability, no? Ang always nga willingness to help and to serve others despite sa, of course, kabalog yung tanong nga dili gyud lalim ang pagserbisyo, especially pag atiman kay, of course, ang inyong kaugalingon nga mga kinabuhi is at risk. Yes. So, thank you so much, Sir June. Tama, Sir June, no? Sir June, sa inyo ang June na. paghatag og panahon sa this morning. So, ang among pangutana first, Sir June, is unsa ang imo ang role sa inyo ang imo ang karon nga role as head of the fire division? Unsa ang imo ang responsibilities? Well, ako may supervise, manage sa mga resources, sama sa mga emergency crew, mga mga machines, mga heavy equipment para sa rescue operations kung doon ay mga calamities or emergency nga kinahanglan nato i-mobilize para makuha ng condition ato ma-correct or maka-rescue ta or maka-save tag lives. So basically, kanitanan nga mga resources dapat available sila always 24/7. 24/7. Wow. Yes. So kanang ang next ato nga pangutana ka rin, Engineer, how long have you been a firefighter or how long have you been in this line of work? Especially nga nahatagan na ka na ang role as head. Well, dugay na, no? Since kuan pa, kanang bago pa ko sa akong company previously trabahoan, mahilig na dyan ko mo kuan, mutabang sa mga tauhan, no? Nisulod ko sa Red Cross, niskwil ako EMT, tudlo sa mga BLS o kanang and so on, mga then ni volunteer ko sa usa ka private volunteer nga grupo. Then doon na sa ako mayo
kung saan pag firefight properly kay dami siya mga trainings. Then hantod nga so good diri sa to ang government sa City of Cebu. So from what you mentioned, Sir Juno, grabe gyud ang imo ang passion for it. Imagine nga dili lang ka nga nag-work ana nga specific nga line of work especially sa firefighting, emergency response, but really actively gyud ka nga nag-educate sa imong kagalingon and even joining different organizations to share that passion. Yes. So karon engineer, ang akong question, what inspired you to be like this, to become a firefighter or to become what you are now? Unsa ang specific na instance ka or what inspired you to do it? Well, kuan man gud kanang sometimes makita nato ba nga ang society need gid siya og kanang tabang bitaw sa katilingban. Nya usa ko sa part sa volunteer sa mga community gikan nga at least makatabang man lang ta kay lisod kayo nga dili preparado ang tao so wa siya kahibawon sa mga emergency kung may tabo, medical man or sa fire. So naata maka-guide niya. Nindot pa minawon kung once maka successful imong pagtabang niya nakakuagi kanila ba no. Nindot kayo ang iyang feelings. Bitaw. Oh, mura man na ang kuan, mura og reward sa atong magalingon. Imagine no nga makita nimo the people who are, especially kanang mga nasunugan nga ug sila pa to may na lang daw ng mas mayo pa daw makawatan kaysa masunugan nga Exactly. masunugan ka wala gyud ang tanan. And makita nila nga kamo dito present to help you even sacrificing yourselves, di ba, in your line of work. So makita gyud nimo ang pagpasalamat sa ila and I'm sure nga daghan gyud og mga tawo nga nagpasalamat sa inyo, Sir June. Yes, sa mga volunteers o katong nagtrabaho gyud as a organic emergency responder. Daghan may nadawat nga mga praises nga kinana kay talagsaon man sa nga trabaho. Then challenging pud. And with that, engineer, daghan man kaayo og mga sa tawagan nila lain nga mga experiential, lain nga gravity of pagkadelikado, no? Sa lain nga sunog o kalamidad nga inyo ang naatiman. Unsa sa tanan nimong experiences in your line of work, Sir June, nga makaingon jud ka nga mao gyud ni ang pinaka di gyud nako malimtan nga experience? In relation to fire Yes. incident, katong kuan kanang nakoy gising mairo og kuan sakyanan. Natoy sunog somewhere dapit sa B. Rodriguez unya karon na naka-park banindot kayo nga sakyanan niya although wala namang gitaw no so kato siya masayang man sa og pasagdaanan lang gyud siya nga masunog. So doon ay forced extrication sa sakyanan ako yung drive so kuan niya naasad siya iro dito so gisakay na lang yan. Then pero siyempre ang mga tao naka-evacuate na daan. So kato siya Sir June nakapasalamat yun og dako tong mao nga Oo. tag-iya imagine nimo Oo. hamis pa kay to iyang sakyanan plus na pa iyang pinangga dito nga pet no. So imagine, so thank you kayo Ato Engineer sa Nasa yung pag-share. mga masulubon nga part kana gibitaw dako kay nga impact sa sunog. Loy jud kay mga tao. With that, speaking of that, Sir June, unsa ang biggest nga challenge nga imo ang na-face as a firefighter? Kuan kanang kinahanglan gyud ang cooperation sa katilingban. Kay kung i-rely lang sa mga responders, dili kita basta-basta nga maka-serve sa tanan. So kinahanglan aware gyud, kinahanglan tudloan nato ang katawhan as much possible unsaon paglikay sa sunog. So we in the CCDRRMO nagkandak ng mga programs like Alerto Comunidad kamong gisugdan tong month of October. So daghan namig barangay nga nabisita adtuan ug nagkandak mi nga training. Part ana is the firefighting techniques unsaon paglikay sa sunog, unsay buhaton kung in case masunugan ka, inana bitaw apil na earthquake, typhoon and so on. So, thank you kayo Sir Juno nga importante gyud ay nga kitang tanan ato mga kapaglaom nga nagtan-aw karon makahibalo how important it is og ang atong kooperasyon as kita nga mga
citizens of this country or sa asa man ta nga komunidad na belong. So importante nga informed ta, importante nga kabalo pud ta kanus nga pwede ta mo tama og kanus nga padaplin ra pud ta. Ug atong Yes. i-allow ang atong mga experts, atong firefighters nga mohimo sa ila ang trabaho. Thank you kaayo for that, Sir Jun. Karon ang next nato nga question, Sir Jun, is especially in this very high stressful nga mga situations like earthquake, especially kita diri sa Subo nga ubay-ubay gyud ato ang even just this week. So nagyud tayo na face in ano or even sa mga sunog. How do you stay calm, especially leading different groups of people to fight these calamities and save people? Kaya lang yun ka lang mabinantayon ba? No, always, all the time, alert. Kay sama sa earthquake, di libitaw siya ka ng matagna. So, mo-appear lang siya. So, mag-conjure ka ng alert to lang yun pirmi. Sa tuwang kagalingon, magbantay lang sa kanunay. So, yun na. So importante gyud, thank you kaayo Sir Jun nga imo ang gi-share nga how for us to stay calm we should be informed. Yes. No? Nga mabinantayon ta, updated ta sa mga balita. So Yes. nindot kay na sir no, in fact bago pa ko diri sa Cebu, Sir Jun, gi-advise ko sa akong isa ka kaila nga mo join gyud aning isa sa mga Facebook pages diri sa Cebu nga naay updates no unsay mga balita kay usahay kining kita nga mga citizens, normal citizens diri matingala ta na imuagi nga fire truck hala asa karon no nya hala ang usa ka to nabili nako didto nga wala na ibot nga nakasaksak or tangke ba kaha sa gasol nga wala na off before paghawa. So sakto gyud na nga magmabinantayon and be informed para kalmado ta. Yes. So thank you kaayo for that, Sir Jun. And with that, sir, sa imo pila na gani ka years, Sir Jun, as a firefighter and sa imo ang first responder na More or less, mga experience? 20 years na siguro. Wow, 20 years. So that's 2 decades already. Yes, Unsa ang imo ang pinaka-important nga lesson nga nakatuna nimo, sir, sa imo ang trabaho? As a volunteer, kanang dili magid siya kanang mahugog kanang makumpleto nimo dayon tanan nga makuha nimo dayon ba. Importante lang yun, by heart ang imong pagtabang, no, ang passion ba, mo bulig sa tao, kung naa siya ang determination di man mawala. Wow. So maura na ako masulti, simple as that. Wow, thank you so much, Sir Jun. Importante gyud ang heart for your service, no? Yes. Yung makalimtan gyud nimo ang unsa pa man ang mga naka-hold back because you really have the heart to help. Yes. Kanan ko yung termino, bulig sa katawhan. Wow, thank you so much, Sir Jun. Yes, no? Mga kapaglaom, we have more important questions sa atong special guest karon for practical situations. So stay tuned atong hatagan og pagtagad kining usa ka video.
Thank you so much sa ato ang mga firefighters for really putting their lives on the line and making sure that the people are safe. So nindot kay mga kapaglawang video na, and I hope all of us are inspired. Nga usab sa ato mga batanon diha nga ganan mahimong mga firefighter, unsa kanindot usab ang mahimong makatabang sa atong isig katawo. O karon mga kapaglaom, balik na pud kita sa ato ang guest this morning, si Kapaglaom Sir June, atong engineer and assistant division head, no? So mga kapaglaom, what are our questions this morning? Ato na pud kining pangutanon si Sir June. Unsa kaayo Sir June ang mga common nga mga reasons or causes nganong naatay mga sunog sa atong mga kabalayan diri sa Sugbo? Based on statistics, there are top 3 we consider nato nga common causes sa fire. First, kaning electrical misuse or kanang overloading ba sa ato ang mga outlets. Sahay kanang mga octopus na siya. Then ang mga electric fan baron biyaan lang nga gaon, mga chargers sa cellphone and so on minana. Mo na yung number 1 nga common causes. Then second is the kanang unattended nga cooking sa pagluto, no? Sahay biyaan, mabian, no? Say for example, nagluto ka diha, yan niring ang phone, ya way signal mo gawas ka kay istorya ka. Then balik nimo wala na. Nalingaw na sa video gitanaw Sir June. Nakalimot na naigiluto baka. Mao gyud, mao So, gyud. isa po dahil na sa mga reasons no ang unattended nga mga cooking or nabiyaan nga pagluto. Oo. Then sa ato ang ikatulo kana bitang open flames, kanang sometimes kanang mga kandila, no? Kay say mag brown out or black out niya ang ubang tao tendency is magdagkot og mga kandila. Unya makalimtan ba o dakop siya sa mga kortina o mga sa mga mga kutsyon. Habol baka or punda kung asa doon. Anything nga dali masunog. So mo na siya top 3 niya. So mo na dapat natong i-tanawon yun, no. So nindot kaayo Sir June nga gi-remind mi nimo this morning about unsa gyud ka important, especially ang number 1 Sir June kay mo gyud nakasagaran sa mga batanon karon no, gadgets. So ipang charge overnight napagani istorya di ba or kana mo palita palitag mga power bank no nga dili mga legit nga mga sources. So ang nahitabo nibuto or nakalimta nabilin sa balay pagbalik wala na may gali. Biyaan lang ang charger nga nakasaksak niya. Wala di ang cellphone dala na nila niya. Lakaw somewhere. So dili gid day na siya maayo sir nga biyaan na sila no, especially kanang say tawag ani walay tawo na bilin. So unsaon man na Sir June, like for example ang kasagaran nga habit sa mga kabataon-unan, and I believe sa dili lang sa mga kabataon-unan no, kanang i-charge ang mga cellphone overnight itapad sa tapad matulog no, or ang mga power bank tanan ipangsaksak tanan gabi para ni kabuntag madala na dayon niglakaw o safe ra na siya sir. Dili sad. Kana mag-charge ka awake gid no kay madawat man sa battery o ma-overcharge. So dapat kung sayang pag-charging time obserbahan dapat aware kita nga naa diha to ang cellphone naka-charge. So dili day na maayo ang habit nga bilin overnight. Yes, delikado. kay mo init niya, no? Utak kay bawo ba sa kuan kay o the same circuit branch circuit ang gi-connectan niya naghan electric fan mga kuan, ma-overload siya. Dili ta makuan makabantay kung natulog ta. So nindot kay siya nga reminder for all of us. Ako especially sir nga abin nako safe ra na siya di day na siya mayo no. So mas may pa mag-set na lang og alarm. Yes, mas maayo better. Inanano nga around this time estimate nimo puno or balikan na lang inig ka morning. Kay mas better to be safe than sorry sila pa to. No? So thank you kayo Sir June. And atong sud nga pangutana karon sir, unsa man ang dapat buhaton pananglitan hitabo gyud nga nakalimtan dahil nahitabo gyud ang plancha wa na ibot dahil nasunog na di nasugod na og sugod na og silaob. Unsa ang angay nga buhaton sa atong mga kapaglaom? Kung gamay pa lang siya nga pagsiga, kung naay fire extinguisher sa balay, the better i-put out ang fire using the fire extinguisher appliance. Pero kung wala ta ana,
lisod man bisbisan nimo ang kuan sunog nga electrical fire kay makurentihan sadta kung bisbis ng tubig. So better evacuate ka sa area, then call for help, no? Singgit kang tabang sa mga silingan, then call fire department. So nindot siya nga input nimo Sir Jun no, nga dili di na siya pwede nga tanang mga kinds of fire, especially kung nagsugod nga kaya ra nato. Kay usay mao man mahitabo sa atoa nga gamay pa man, ako ra ani nyan gibubuan noon og tubig, ang dili ang ibubuag tubig Yes, nga nakapa-endanger pa sa ato ang kinabuhi. So required gyud data Sir Juno nga naa gyud tay fire extinguisher sa matag balay, mas maayo gyud Mas na nindot siya. ka na kitay fire extinguisher kay mahog man na siya o kanang first line of defense. Yeah, og wala ta ana kuan gyud ta, dako ang chance ba nga dako ang sunog. Kay although ang fire extinguisher naasad siya kanang dili bitaw siya kanang kaya pug dako na jud kayo, pero at the moment nga naay aso ni kuan na pwede na siya tirahan. Na-remember lang ako, Sir Jun, ba akong i-share ang nahitabo ato sa amuang nga town. Kaya ang sakyanan sa ako ang cousin, nagsiga. So, pwede na nilang syagit nga nag-aso-aso na ang sakyanan. And then, maayo na lang akong brother kay isa katong ako na share ni Sir nga isa pud siya ka firefighter. Nangita siya og nearest nga establishment nga na fire extinguisher. Ug didto niya gitirahan gyud niya ang sakyanan kay kung wala ugdaw gyud unta to ang sakyanan kay wala man kabalo ang mga tawo unsa ang dapat buhaton. So pwede pa bataan na Sir June magdala og fire extinguisher sa ato ang mga sakyanan? The better. Kay kanang aside sa imong sakyanan o na kay maagian nga mga sakyanan pod nga nasunog, pwede na magamit Makatabang. o makatabang or kanang mga barbecue stall nga na sobra nogoan nga wala bitaw mabantayan na ay fire extinguisher dayon. So sa ako ang service naagi kay duha ka fire extinguisher dala. O para mahot na lang usa na pay backup. So it really is an investment and it's really also for us ready ta always nga makatabang not just sa atong kaugalingon but also sa people who might need it, especially nga atong makita nga naisunog. So thank you kaayo na nga reminder Sir June. Now, ang ato ang speaking of kato imong share kanina about sa dili daitanan nga pwede gamitan og water. Unsa kaayo ang mga instances sir nga dili ni pwede nga atong atimanon ni nga nag-start og sunog with water? Dili daitanan. Dili tanan kay basta energize pa ang kanang power nya dito gikan ang sunog. Dili gid pwede bisbisan og tubig. So kung for example kanang nakalimtan nga giluto, pwede ra na siya. Sir, Dahil sa nga klase nga fire. Kitchen fire na siya. So ang kaninot lang atong mga fire extinguishers pwede siya sa unsang klase sa sunog. Klase sa kanang fire ba. Except sa mga nuclear, inana ang cause, inana. So therefore ang kanang mga dili gyud angay nga bubuan na tog tubig kay murag mao man gyud atong unang instinct sa tawo nga dili informed no bubuan gyud tubig is number 1 katong mga kanang electrical fire. electrical fire. Yes. Dili gyud na siya pwede and then unsa pa ganito Sir Joe? Ang kung ang sunog kay gumikan sa kanang mga rugs or mga karton or mga kahoy, pwede ra na siya sa tubig. Pwede na siya. Yan nasa tay mga flammable liquids kanang tawag type C. Kini lang bantayan. Type A, B, C mo na common nga klase sa fires diri sa tuwa. Anything nga moaso, letter A, combustible materials pwede na siya sa tubig. No? Type B is pwede anything bukal, letter B, no? Lain klase sa types of fire. So flammable liquids na siya. So lain sad nga i-apply na to nga klase sa chemicals para ma-extinguish ang fire. Then ang kanang type C, anything able of current, electrical fire. Mo tong ingon nga dili pwede ang tubig i-apply nimo sa type C nga fire.
So, nindot to sir no sa aso. Ay sa to aso, Aso, bukal, o current. current. So ang current dili gyud na siya pwede og tubig, ang aso mo na siya ang pwede. So mga karton, mga Ordinary combustible ordinary. materials, plywood, inana. so ABC ABC lang. ABCs categories sa kinds of mga magsugod kung Type of fire. type of fire. Thank you so much, Sir Jun. Nindot kayo, yun naman ABCs. Learn your ABCs, no? Yes, Mga oo. kapaglawom, nindot kayo. So, ang next nato nga question, Sir Jun, is sa atong mga panimalay karon, unsa ang mga common nga sa inyong experience, sir, nga responde ninyo sa ato ang mga panimalay nga nakagi og mga sunog, unsa kasagaran ang inyo ang ma-identify nga nahimong cause nganong nasunog ni mao nga panimalaya or kini nga building. Mao na ang mga open flames, no? Kanang say nasunog siya kay napabiyan gyud kanang sa usa ka butane. Kanang mga substandard nga mga container sa butane kay ang kanang legit gyud nga butane nga container is baga. No, yeah, kanang mga uban is nagbaligya sila mga nipis kayo which is dili maayo. Dayoy tendency nga mulig na dayon labi na manumbing o gamay. So mukha cause yun na dayon siyang fire. Sad to say, barato mo na siya. Kunang daghan mo palit ana. I would suggest kung magluto man lang butane ato sa gawas. Dili sulod sa balay. So kanang dito siya nga reminder, sir, no nga therefore kasagaran jud nga nahimong causes sa sunog sa mga nasunugan dinhi sa ato ang dakbayan is usually kanang yung nabayaan, nakalimtan. So dili gyud ay maayo pod nga kanang di pa na maayo sa tanang panahon ng multitasking, sir, no? Kaya ang mahitabo makalimtan na ang gihimo nga makahimo na og sunog. Exactly. So nagluto didto, then nalimtan na kay naapay gibuhat, nanilhig ba kaha, then nanghugas ba kaha, na napagod na din, nasunog na dayon. And also katay mong reminder, sir, dun about dili gyud maayo nga palita og kanang mga refilled lang nga mga butane. Dapat i-make sure gyud nato nga katog yung safe Standard. yun. And if ever magani di gyud malikayan, sa gawas na lang sa panimalay. Kung dili gyud kaya sa budget. No, so nindot gyud nga reminder this morning. So this morning, Sir Jun, ang ato pa mga next ng mga pangutana, no? So unsa man ang pinaka-importante nga mga home or sa ato mga panimalay nga mga fire protection devices nga dapat ready ta, andam ta, ato ag yung investan, ato ag yung lugaran nga mapalitan gyud nato ang ato mga panimalay. Una-una katong fire extinguisher, kaduha kung natay smoke detector, the best, no? Kay early detection of fire saves a lot of kanang dako siyang tabang like kasi property at the same time lives. So smoke detector, kung dili gani kanang emergency lights. Kay natural kung naay sunog paong gyud na sa ang kuryente. So lisod mag-escape. So naata na then kung nasa tayo kanang tawag family evacuation plan, no? Nga kung dunay emergencies kay bawta asa ta mo agi at least duha kung madala sa main o sa ato ang exit sa fire exit nato mag-establish gyud ana. Then evacuate kung wala mo kadalag cellphone na bilin mag-establish mo daan og lugar like basketballan. So in kaso na sunog adto mo mag-abot automatic na lang ba inana. Nindot siya nga imo ang gi-share this morning, Sir Jun, ba nga ang fire protection day nato dili lang siya necessarily nga naga-focus lang sa mga devices nga atong mapalit but also includes our planning. Yes. No, nindot kayo siya like for example we've discussed fire extinguishers and then kato nindot tong we also have smoke detectors kana nga nindot investan gyud especially sa ato ang mga kapaglaom karon nga nagatan-aw nga duna sila mga panimalay or nagtukod pa lang nagplano nga magtukod sa mga panimalay nga apil na sa ilang i-consider nga include sa ila ang costing, no? And also ang planning, no? So sa nindot kayo day na Sir Juno nga ang mag-meeting mo sa family, no nga diri ta sabot ta diri ang exit
ug i-secure gyud ang mga exits nga dili lock, no? Kay what if kanang so man na Sir Jun, for example, uso ang kanang kawat, no? How do you keep that fire exit safe but at the same time ready gud siya nga maka-exit jud ka na anytime? Doon ay mapalit nga device, gitawon siya panic door closer device. Nga once ka mo exit ka, igsira na dili nakakasulod, mulak na lang siya giya. Unsay tawag ato Sir Jun? Panic door closer device. Panic door closer device. Oo, okay. Di man siya kanang nabgit, usa siya ka bar. Nga once mo mapislit na nimo kay nahadala kay dala nga butang, pwede rin mo sandigan, makagawas na ka. Kay kung nakay doorknob, kinahanglan ma-free ang usa ka kamot. Yung nakagibit-bit duha, gisod na ka nakaugawas niya. Time is the essence ba during evacuation. So sometimes the smagal na nimo mo open na siya. So, once mo close na siya, dili na Kasulod ka-access balik. Ato na ka sa main So ang only access ato is from the inside. from the inside. So nindot karon pa ko kadung ana Sir Jun nga naa dayon ana nga device, no. So nindot gyud kay siya nga information for all of us, right, mga kapaglaom. Now this morning ang ato pag yung next nga ipangutana kang Sir Jun is importante pa gyud Sir Jun nga naatay mga firewall, ilang ginatawag nga firewall. Ah, yes. Oh. Or sa commercial building lang ba ni siya or dapat pati gyud ni sa ato ang mga panimalay? Exactly kanang need yun siya sa tanan, no? Kay sa atong Fire Code of the Philippines kinahanglan mo observe ang easement. Then naatay kanang kung di ta ka provide og easement kinahanglan tag firewall. Firewall in such a way nga wa gyud siya opening para sa silingan. So totally closed gyud siya. Taas nga solid nga kuan nga wall, nga concrete wall. Para doon na siya 2-hour fire rating. Nga kung mas kunog maski 2 hours pa, di siya mo labang sa pikas. So in ana gyud ay ka-importante ang firewall, no. It may be expensive, no? Yes, But oh. what makes it important is it will really protect us. Yes, Imagine mo confine siya ang sunog dili na mo labang sa lain. pikas panimalay. So, thank you kayo for that, Sir Jun. Now, Sir Jun, with all of these things nga to ang nakatunan karon, and unsa man ang way nga ma-reach na to ang ato ang mga authorities, ang ato mga emergency response teams, unsa ang hotlines nato aron mabala nato nga kailangan namo og tabang, or even ato mga silingan nga nanginahanglan og tabang. How do we reach them? Daya lang kag 911. 3 digits lang 911. Unya kanang i-connect na ka na nila, no, kay unified command man na siya pasabot. Libre ni siya, Sir Jun? Libre ra. Pwede niyo ma-reach ang sa fire, police, o medical, sa ambulance. Kana klase nga mga kuan, emergency numbers, emergency nga agencies nga mo cater ana kana sila mo connect diretso sa kung asa ka nga area. So nindot kayo nga ang 911 day libre day na siya, Sir Jun, kay basig mahadlok ato mga kapaglaom nagtanaw nga ay wala ko'y low, dili ko katawag, no. So Murag sa akong ibawan libre gyud na siya. libre gyud siya. Dapat kung di siya libre dapat libre gyud siya. Dapat libre gyud siya. Yes, So dapat muuday na atong pinduton dayon, no, instead nga mag-video ta nga naay nasunog, videohan nato, may pa manawag na ta diretso para ma-respond. Tawag daan before ka mag-video. Okay. Para na moabot. Kaya mag-video ka daan, Walay maabot. way moabot. Ang naaman, delayed na kayo. So, wow, thank you kayo, Sir Jun, sa nindot nga reminder. Mga kapaglaom, grabe gyud ka importante kaayo, no, nga ato kining mahibaluan nga mga detalye, especially nga ting-init na summer na gyud ang atong panahon, mga kapaglaom. Wala pa man tanahuman this morning, but doon na pa gyud kitay dugang nga mga pangutana. At ang ikinit tapos ni ining usa ka video. Lower pa rin yan.
nindot yun kay mga kapaglaom nung ang ato mga firefighters are always available and ready to respond, especially sa ato ang mga kapaglaom nga nagaatubang og mga sunog. So, nini nga takna mga kapaglaom atong madungga na usab ang mga testimony and mga insights og wisdom nga i-share ni Sir Jun nini nga takna og sa iya ang eksperyensya sa iyang tibuok nga career as a firefighter. So, Sir Jun, sa imong years of service as a firefighter, naabay usa ka incident nga natandog yun ang imo ang kasing-kasing? Kadaghan, no? Kay ikaw man ko sa sunog, namang din na ang pain kanang subo kayo tanaon nga mawagtangan ang usa ka tao og kanang kapuy-an ba. Yeah, as in wala jud nothing gid ang mabilin. So importante nga mga documents why siya kanang lisod ba pag kuan bitaw diha maluoy kay sa tanan niya. So lang ikuan nimo ang ilang evacuation. Imo silang tagaan og supplies nga until makasurvive sila nga on their own na. Yeah, inana ka masulubon makita nato nga ang mga fire victims bitaw after sa calamity. Yes, that's right no nga makita nimo ang ilang hinaguan sa Yes. ilang pamilya gitrabahuan na pay mga kapaglaom na to nga nagwork OFW sa ilang lugar and then ila tong gihaguan nga panimalay nga mo ilang gitukod then naugdaw or ang even ang ilang memories sa Yes. mao nga panimalay ang ilang mga litrato sa ilang mga dokumento nga mga importante na tibok panimalay ang memories nila mismo sa mga panimalay nawala ang tanan. So it really is a very emotional experience especially sa mga biktima and even sa inyo ang mga nag-responde sir. No? So Ako'y kuan mga kauban nga responder nga nasunugan sad sila. oh So dili lalim kay in town kanang volunteer pa baya ka dili gyud na that much imong income and so on. So lisod magbangon balik dayon ba sa the usual. if in ana Sir Jun like kanang naabatay maduulan nga mga government Yes, facilities naatay para maka-help sa ato sa mga maong biktima sa sunog kung diin asa sila makapangayo og suporta dili lang sa financial apan sa emotional usab nga trauma nga ilang na. yes nata sa City Government of Cebu natay department gahandol nga DSWS. They are experts sa mga psychological effects sa usa ka incident. Makatag silang tambag, the same time na mga programa sila nga mo suporta in kind or in financial terms. Nindot kay mabalaan Sir Juno nga naa tay available nga mga assistance ang ato ang gobyerno aron maduulan nato kung din kita makapangayo og tabang para sa ato ang mga nagyan, especially sa mga biktima sa sunog. Sir Jun, curious lang ko Sir Jun, like na-mention nimo ganina about isa sa napud kay mga kauban nga mga volunteers nga nasunugan. If in ana Sir Jun nga mahitabo nga ubay-ubay ang sunog or dili lang sa isa ka area sa Sugbo na ay nahitabuan og sunog. Kinaunsa na ninyo pag-manage sir ang manpower? Okay, sa diri sa tuwa sa CCDR mo atong gi-clusterize ang ato ang syudad no. Doon tayo gitawag north, natay south, natay central. So, ang sunog ni tabo sa south si Bako lang sa barangay sa south, Mambaling Maron or ansan nila. Ang katong mga fire volunteers nga na mga barangay nga duol didto moray mo respondi. Then sa Bureau of Fire nasa sila tawag og triangular offense. So verification pa lang mo responde na sila to verify sa fire kung naabagid siya fire. So ang south mismo cluster lang ang mo responde. Kung magka-dako ang alert like second alarm na, mo join na ang central sector sa south sector, sa south cluster. Then, kung taas na kayo ang alert level, mo join na ang tibuok syudad. Now, aside sa disaster sa CCDR mo, ang barangay nato na yung mga fire trucks. Out of 80 barangays, natay mga 54
barangay based nga mga fire trucks. 54 ka buok. Na 36 ka ambulance. So muna nga spread out na sila. According natin mga spotters nga atong deploy daan para po mapadali ba pag dispatch sa ganing mga fire trucks. So, with what you said, Sir Jun, therefore, naagid ay gibahin-bahin sila by cluster, Yes. kato sector. So, naagid na tawag di ay nga alert level. Unsa, Yes. hangtod unsa na siya katas, Sir Jun? Natay ito, general alarm, pasabot, kung pinakataas na siya. Hasta ang laing cities, municipalities, mo-appeal na. Mo-involve na sila. Mo-appeal na sila sa tuwang, General alarm. yes. Okay. Ang pinakaubos ato, Sir Jun, Is one. level 1 to 1 to 4. 1 to 4 and then Yes. highest is the general Yes, alarm. Above 4. above 4. So, nindot po dahil nga mabala na to unsa na nga level no ug para kita pod nga mga lumulupyo sa ato ang community makahibalo pud ta ang possibility nga mudagan na nga mao nga sunog sa maski layo pa ta posible na Sir Jun na sila ginatawag di ba nga twin fire. Twin Nga fire. unsa na siya, Sir Jun? Usually, twin fire happens sa kanang magkaduol. At the same barangay lang. Yan, nasunog sad siya, gumikan sa fire spreading. So, transfer of fire. Nanay tulong ka klase sa pag-transfer sa fire, no? Mura na sa nag-usa ka condominium, sunog ang first floor niya, ang sunod nga nasunog, dili ang second, kundi nasa fifth floor. So, it's because of the principles sa fire transfer. First, kanang conduction. Conduction is kanang something, nagdikit sila ba? Nasa direct contact. So, dako ang posibilidad nga mo-transfer gid ang fire. Ikaduha is through convection. Kanang pag-transfer sa usa ka say aerosol, hot air, upadong dito sa lain nga lugar. Muna nga usay, tira na to, dili tam tira dayon sa katong klaro na kay nga maog daw na siya. Magkuling ta sa tapad or sa uban nga mga balay nga wala pa masunog atong bisbisan og tubig daan para ma-cordon daan siya nga dili siya maapil. Ya ang last nga principle ana is through radiation. Transfer of heat through radiation. So, wala na mahitabo nga sunog sa ibong ka na sunog dire, yung na sunog sa unahan. Dili day necessary nga tapad lang nga Yes. one ka ng mora na ang mataktan but it can also happen that way. Yes, No, so basta dool lang ka radiation, sa convection. perimeter sa nasunugan, delikado sad. So better gyud nga alert gyud tanan, no? Nagay sunog sa silingan ayaw magumbensa. So mo to nga gi-ask na ako ganina Sir Jun nga how important it is nga makabalo taon sa ang alert level when dapat nga for example nasa pikas nga like 10 houses away baka ang nahimo nga sunog kanus ata makahibalo nga dapat na ta mo evacuate. As soon as nga dili naay pa. sunog, visible lang sa plane sa ibang mata, no? Kita nimo ang flame. Kuan na yun, kanang mobilize na yun to evacuate. No? Dili ta maghuwat nga mo, abot gid sa tuwa. Dili na ta maghuwat nga kanang duol na kaayo Oo. nga magpabilin pa ta dito. At plain view, makita na nimo ang flame. Make action na yun. Unsa pud ang ato ang kuan ana Sir Jun like for example ang nahitabo nga kanang naay mga sunog if we evacuate how do we also maintain our houses nga safe pud sila kay naa man gyud mahitabo nga mga looting ginatawag nila how do we also keep those houses safe but also ang family nimo is naka-evacuate na pud. Yes, kuan lang yun. Make sure nga gikan nimo sa balay, naka-lock, no? Naka-shut down ang circuit breaker, ang plangka. Shut off gid siya. Yeah, human lock all windows and doors. Para sure walay laing Nga nakasulod. usulod kay Other bis than nga the victim ka sa firefighters. fire, na-victimize na yun. Nakalikay ka sa sunog pero na-biktima pug ka sa theft. Thank you kaayo na Sir Jun. No? So hindot po dahil nga kabalot ani nga mga
responses no for us sa mga kapaglaom nga nagatanaw karon nga unsa gyud di ay ka importante nga informed ta sa different levels of fire kanus ata dapat muhawa, and also dili lang di ay nga di ta magkumpiyansa nga layo ta nga libre na ta or dili na ta maapektuhan ani nga mao nga sunog. Karon Sir Jun, has there ever been a time nga na kakos nimo og significant or traumatic na fire incident nga ikaw mismo naka-realize ka nga helpless ka ani nga situation? Has there ever been a time, and how did you cope with it? So far, fortunately, murag, wala pa ko kasuway nga na-trauma ko sa usa ka fire incident. Praise God. Sa ako lang, mag-attend ako permi og training. Na then kanang after sa fire emergency response, mag-discuss dayon unsay mga kulang bitaw nga di kita perfect no. Unsay nga dapat ma-improve. Sige lang gid ang discussion about ana usay bito nga approach dapat dili ta dapita ina na bitaw. Rely mo fire incident rely sa mga scenario. So daghan ta ma-learn nga lesson. Siguro tula na nga sige og nga practice, wala kayo kanang grabe nga effect ba sa kagulingon na sa firefighter. That's right. Thank you Kana Sir Jun. No, nga it's really important because you know that you're prepared, and at that point in time nga nahitabo tong mga sunog, your team and you yourself have done your best, and kung unsa man ang things nga need to improve on, sabutan right after para ready and ma-apply dayon sa next nga pag-responde. So, thank you kaayo na Sir Jun. No? So, unsa kahaang, can you share a moment, Sir Jun, sa in the middle of a fire incident nga makaingon ka nga you truly see hope, no? In the middle of that specific nga fire incident nga naipag-asa ani, naipaglaom ani. Oh, makita na ko nga nagid tay pag-asa kay nga to ang mga tao sad willing man sad sila makat-on. During sa training sa kuan itong mga orientation about fire safety, through sa kanang effort sa BFP support nila, kuan man kanang ang katilingban medyo interesado sad, no, daghan silang gusto nga mahibaw-an sa pag firefight, unsay buhaton para effective ang approach nga lessen man o minimize ang impact in kaso na agi may tabo sunog. Kini Sir Jun, maybe this is my last question, no? Niining attack na unsa Sir Jun, as for you personally, unsa ang sacrifices nga imong na himo as a firefighter? Well, sunod lang kuan kanang as a firefighter, sakripisyo imong tulog. Then affected sa gamay ang imong kauban sa balay kay saba kay itong radyo, no, magmonitor ta. Then daog gisunog niya ug di ta ka responde mo ma-feel guilty man sad ta. Inana ang feeling sa usa ka firefighter ba. So inana ang kuan kanang ang oras, no, kanang imong oras masakripisyo gyud kay during sa firefighting it takes a lot of time man, no, kay pag-responde pag-adto didto, then after the effect napagay ka ng mga tao nga i-kuan magyud kani accommodate, no, kay sa ilang evacuation area kailangan maayong pagkabutang na pagkaon nga ready nga init pa. Pati ka na Sir Jun, kamo po day ang mga timan ang ato ng mga sa dati support. line department ga-handle na pero kami ang mo mobilize. Like sa mga fixtures niya, iyang mga katulgan, mag-set up sa mga lamesa, chairs, and so on, mo assist. Wow, so thank you kayo Sir Jun, no? And it really is wonderful to know that makaingon jud ko Sir Jun nga it's not really just you nga makaingon ka nga dili na siya mahitabo kung wala ka nag-care Yes, sa katawhan, sa mga katawhan diri sa imo ang komunidad, because dili ka mahitaboan na nga di ka katulog if you do not have the heart for it.
the heart for service. No, so it really is a wonderful to witness someone who truly has the passion and the heart to serve your fellow men. Thank you so much, Sir Jun, sa imong panahon this time nga imong gihatag kanamo nga daghan gyud mi og nakatunan, daghan mi og nabal-an on how important you are og kamo sama kanimo, Sir Jun, sa ato ang komunidad. At this point in time, mga kapaglaom, as we come to an end of this conversation, we are reminded that fires do not only test structures, they also reveal the strength of the human spirit. And like what is written in the Bible, when you walk through the fire, you shall not be burned. A powerful reminder that even in life's most difficult moments, we are never alone. Through the courage of our firefighters and the lessons they carry, we learn the value of preparedness, of faith, and of compassion. May we all take this as a call not only to be physically ready, but to trust God, stay calm in crisis, and become a source of hope to others in their own battles. Mga kapaglaom, ako ang ihangyo nga ato kining sila doon pinaagi sa pagampo. Let's pray, sir. Father in heaven, we praise you and we thank you for this wonderful time na nakadaghan kami og nakatunan, Lord. Pinaagi sa how important it is for us to be informed, to be prepared, and most importantly, to have compassion for our fellow men. Dear Lord, thank you so much for bringing Sir Jun, where we have learned so much of his experience and most especially of the selfless love, dear Father, that all of us ought to have for our fellow men. Thank you so much, Lord, and we pray that may you please be with him and be with the rest of our firefighters, dear Lord, our modern heroes. Please keep them safe as well as their families. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapaglaom, thank you so much for joining us today. Invite your friends and join us again next time. Thank you and God bless you all.